Mimi, do you wanna eat your dinner? Do you wanna eat your dinner, baby? Happy Tuesday, guys. Oras is 5:05. Dumaan ako sa superstore after work. Kasi walang kakainin si Mike ng bread tomorrow. Pumili ako ng bread at saka cheese bread at saka yung bananas. Kasi tomorrow mag-grocery ako sa Walmart. So sayang naman, hindi ako bumili ng mga iba pang grocery talaga kasi sayang yung discount. Sa Walmart na lang ako mamamalengke. And nabasin nyo guys, tingnan naman yung weather guys. Kanina nung nagdadrive ako sa highway, nag-i-snow siya. And look at that. Sunny. Pero windy siya guys. Malamig. And to think it's positive. Yun ang nagpapalamig yung wind niya, wind chill. Si Mikey, na ulit siya, afternoon shift. Kaya kumain ako last night ng dinner by myself. After kong magluto, kumain ako. Kasi inaabot ko kumain ng mga, alam nyo, hindi naman karapat-dapat. Kasi dati nung nag-afternoon shift siya, kumakain lang ako kung anong mahagilap ko dyan, like mga chips, ice cream, yun. Ina-avoid ko yun kasi nga, alam nyo na, tumatanda na tayo. Kailangan diet. Hindi man diet na magpapapayat ka. Kumbaga, yung proper meal ang kailangan kong kainin. Especially, ganitong after work. So, maraming natira kahapon na niluto kong beef. Malamang yun yung baon ko. Tapos, gagawin ko na lang si Mikey ng kanyang scrambled egg. Kasi bumili ako ng cheese bread. Kasi kailangan niyang kumain ng heavy before lunch. Or before siya pumunta ng work. Kasi nga, sabi ko sa kanya, namamayat ka din. Kaya kailangan kumain ka. So, yun. Napansin ko siya noon, like couple months ago. Sabi ko, namamayat ka yata. Kahapon, no Sunday, sabi ko nananaba ka naman. Ang laki ng tiyan niya. Nagiging chubby na siya. At least mas okay yun. Kesa naman namamayat siya. So, yan. Kakain ako ng dinner. And then, gagawin ko si Mikey ng scrambled egg. Hindi pa ako magluluto kasi marami akong natira. Pasta. Yun yung lunch ko ngayon. And malamang lunch din ni Mikey tomorrow. Kasi marami akong niluto. Pang 2 days na. Hindi nakakapagod guys magluto. Alam nyo yun, everyday. Pagkain naman, malagay mo lang sa fridge. 2 to 3 days, okay na yan. Pero si Mikey, hindi ko pinakakain ng ika-third day. Ako na lang kumakain. Kasi, hindi naman siya pihikan. Parang, gusto ko na maibigay sa kanya yung medyo fresh ng konti. Kain tayong dinner, guys. Tira-tira. Nagluto ko kahapon ng tokwa. Pinirito ko siya, tapos nilagyan ko siya ng toyo. Tapos, yung beef na niluto ko rin. Ewan ko kung anong luto yun. Patsamba lang siya. Pero malasa naman siya. Ang ginamit ko is steak, kasi yun na lang yung meat ko. Sabi ko, gamitin ko na lang. So, yun. Kaninang maga, nag-i-snow until lunch ata sa work.
Ang cute nga eh, kasi kanina nung after work pala, nag-snow rin. Alam niyo parang beads. Alam niyo yung styro, ganun. Ganun ang itsura ng snow. Ang weird nga. Tapos kahapon, di ko pala nabanggit sa inyo, nung umaga papasok ako sa work, sobrang icy ng road, lalo sa highway. And walang makatakbo ng more than 100. Although 110 kasi sobrang dulas. Everyone, mapa-truck man siya, SUV, lalo na ako. 80 to 90 lang takbo ko kasi natatakot ako, sobrang dulas. May nangyari niyan sa akin nung nasa Ontario pa ako. Black ice. Nag-spin ako ng 3 beses sa highway. Buti na lang kamo, that time is holiday. I think that was February. Tanda-tanda ko yun, family day. Walang mga sasakyan. And pagdating ko sa work, nabanggit ko na yata to sa vlogs ko before pa. Pagdating ko sa work, talagang nag-iyak ako kasi sa takot ko, sa nervyos. First time ko na-experience yun kasi hindi ko pa siya na-experience that time. I think that was 2015. Since nag-drive ako, like kasi nag-start ako mag-drive around 2013. So yun, hindi ko pa siya na-experience nung year na yun until up 2015 na na-experience kong mag-drive sa black ice. So yun, since then, yun ang pinatatakutan ko habang nagda-drive ako. Yung pag nag snow or yung makapalang snow, okay lang sa akin, hindi ako natatakot. Doon ako natatakot sa black ice kasi kahit ano pang sasakyan mo, mapa all-wheel drive yan, naka winter tire ka, yun ang ano, pinaka nakakatakot. Remy! Naglalaro si Remy kasi kakakain lang niya ng dinner. So yan guys, kakain muna ako ng dinner kasi lumalamig na yung pagkain ko. Kain tayo guys. Say hello to the vlog, Remy. Ayan si Remy. Maya-maya pakakainin ko na siya. So, kakadating ko lang guys. Tumaan ako sa Walmart after work. Nag-grocery ako ng mga basic needs na usual na niluluto ko. And kung may kulang man, si Mikey nang bahala. So, yun, usually yung mga bananas and yung bread ang usual na most of every week na binibili namin. At saka, ano pa ba? Yun, kung ano man yung kulang. So, hindi ko na siya i-haul guys, isa-isa kasi nagugutom na ako, gusto ko na kumain. So, yan, yun lang yung mga usual na binibili ko. Naka-sale siya, kaya bumili ulit ako niyan. So, yan yung meat. And yung ice cream, naka-sale, eggs. Tapos yan yung produce, hindi masyadong madami kasi meron pa ako sa ref. Tapos yung mga tinapay, tsaka mga chips. So ito, nakita ko siya sa Walmart. Usually kasi yung binibili ko is Latino, na nilalagay sa fridge. Pero ito, nasa labas siya. So ipapatry ko kay Mikey kasi before work, kumakain siya. So, paborito niya kasi yung eggs at saka ito. Lagyan lang yun ng salsa. Ayun sa kanya yun. So, liligpitin ko lang itong mga kina-grocery ko. Kasi, nagugutom na ako. Kakain muna ako. And, so yun. And then after, maybe around 7, nilalakad ko si Remy. Hindi naman masyadong malamig sa labas. Okay lang. Carry lang. Pero walang araw. Ewan ko ba. And this week yata, mag-i-snow na naman. Ewan ko, hindi pa tapos yata yung snow. Pero, tumawag na ako sa service para magpa-oil change and tire change. Pagsasabayin ko na siya para isang ano na lang, one shot na service. Kasi yung the day na magpapaservice ako
is off ko the whole week. Kasi yung mother ni Mikey is bibisita dito again. So, yun, meron kaming bisita next month. So, wala kaming plano kung ano lang yung gusto namin puntahan, yun na lang. Kasi hindi siya mahilig sa mountains. Kasi medyo, alam nyo na, pag may edad na, nahihirapan lumakad. Wow! Super taas ng araw, guys. 14 degrees Celsius. Maganda kumuha ang camera natin kasi mataas ang araw. So, tapos na ako sa work, guys. And, bala ko sanang mag-gym. Kaso meron pala akong package na dumating. Eh, kapag nag-gym ako, mamaya pa ako uwi ng alas 6. Eh, alam niyo na, mahirap. Not sure naman, pero para safe, pick upin ko na yung aking package sa may harap ng pintuan. Kasi hindi natin alam. So, yan. Dadaan ako sa Pizza Hut. Bibili ako ng pizza. Kasi yun ang aming dinner. And tinatamad ako magluto. Alam nyo na, Friday. And maaga uwi si Mikey today. Ano siya? 11 to 7. Tuwing Friday, maaga siya umuwi. So, yan. Mainit siya. So, hi guys. Nandito na tayo sa bahay. Hindi ako nakapag-vlog. After work, dumiretso ako sa parking ng Superstore. Sabi ko, magji-gym ako. Eh, nalimutan ko pala yung gym bag ko. Eh, doon ko nilalagay yung sapatos ko, tsaka yung extra clothes para pampalit. So, hindi ko siya nadala, kaya, yun, cancel lang gym natin. Di ba, sa Sunday na lang ako mag-workout. Tapos, tumawag na lang ako sa Papa John, nag-order na lang akong pizza. And then, habang naghihintay, pumasok ako sa Dollarama, wala lang, nag-browse lang na kung ano-ano. So, yun, yung nga palang pizza, speaking, nasa hagdan pa. Kasi hindi ko madala. And, dumating na pala yung package na order ko sa Amazon. Gamit to, hindi siya gamit. Tower shelf ng panglagay doon sa corner. Kasi tatanggalin ko na yung table. At saka, nag-order ako ng curtain rod and curtains. Kasi summer na. Ito pala yung pizza. Kasi summer na. So, sabi ko kay Mikey, magkabit tayo ng kortina kasi napakataas ng araw. Lalo sa umaga, lalo na siya. Kasi nga 'di ba, ano siya, afternoon shift, late siya bumabangon. So, alas 6 pa lang. Pag ganitong summer, pag summer, mataas ang araw. So, sabi ko sa kanya, magkabit siya ng curtains. So, kakain na ako, guys. Hindi ko na mahihintay si Mikey kasi late siyang uuwi. Maaga sa siyang lalabas, sabi ko nga kanina. Alas 8 sa dadating. Sabi ko, hindi ko na siya hihintay kasi late na masyado para sa akin. So, kakain na lang ako. In order ko is ito. How you call this? Basta yung specialty lang, Papa John's. Malaki yung pizza nila, in fairness. Siyempre, Hawaiian, my favorite. So, yan. Kakain na ako, guys. Hindi muna ako mag-shower. Kasi si Remy, ilalakad ko mamaya. Kasi mataas pa yung araw. Mag-aamoy pawis ako. O magiging hangin. Gusto ko kasi kapag naligo ako, sabay higa. Diretso sa kama. Ayoko kasi nung mag-shower, tas lalabas ako. So, yun. Kakain na lang akong patayo kasi naka-uniform pa ako. So, kain tayo, guys. Pizza! Nasusulo ako sa araw. So, mag-quick unboxing tayo. Ito yung mga nabili ko sa Amazon. So, ito yung nabili kong curtain. Isa sa bedroom sa amin at saka dito sa may living area. Paras lang ng kulay niya. Pero mas mahaba yung dito. Tapos, ito yung curtain rod. Iba na siya. Hindi siya yung mahabang ganun. Siguro foldable to. So, ito yung rod curtain. Siguro foldable to.
Kaya, ganyan siya. Dalawa siya. And then, oh, parang may kulang. What is this? May kulang. Wala pa yung isa. Tapos pumili din akong magnet holder ng DJI. Tatry ko to. Kasi meron na kasi sa kotse. Kaso, hindi ko siya ma-flip. I mean, kapag gusto kong ipakita yung daan, hindi ko siya ma-flip habang nagda-drive ako. Unless, ifo-focus ko lang siya sa sarili ko. Yan. Tapos pumili din ako ng battery ng Sony. Kasi mas gusto ko yung Sony kapag nasa bahay ako. Hindi siya maganda. Hindi siya maganda kapag naglalakad ako. Kumbaga, kailangan steady lang yung camera para hindi siya shaky. Kasi, binabalikan ko yung dating video ko na nag-vlog ako sa labas gamit yung Sony o yung Sony. Hindi siya maganda, nakakahilo. Lalo na nung first time namin nag-visit dito sa Calgary o dito sa Alberta. Yung Sony ang gamit ko. Nakakahilo, guys. Kaya kung makikita nyo, pasensya na. Kasi hindi siya hyper smooth. Hindi siya steady. Unlike kagaya nitong DJI. So, yan. Sony dito sa bahay. Tapos, yung etong DJI kapag nasa labas ako. May kulang ako. Wala yung, fire and carbon monoxide detector. Di ko alam ba't wala. I-email ko yung Amazon. Tapos ito. Tower shelf. Tapos ito, tower shelf. Tapos ito, tower shelf. Hindi ko na siya bubuksan, pero ganyan ang itsura niyan. So, bali, doon ko siya ilalagay sa sulok. And tatanggalin ko na tong table na to. Kung sino may gusto. Free pick up. May kasama siyang chair. Pero yung chair hindi na maganda. Kasi nung nandito yung pamangkin ko, palagi niyang nilalaro yung chair. Yung bang inuuga niyang ganyan. Tapos yung pinaka nail niya sa bottom, hindi na siya pantay. Kaya, i-dispose ko na yan. Ewan ko yung table. Pero okay pa naman yung table. Kung sino may gusto, free pick up, message lang.